Alright, good morning sa inyong lahat mga kabayan. Medyo pabitin pa yung oras kasi. Okay, pag-usapan natin saglit itong security bollard na to dun sa NAIA. So yung napakita ko sa inyo noong nakaraan, black and white yung kulay. Pero eto po talaga ang actual na bollard na nabunot doon na nabangga ng rumaragasang kotse. Ay expansion bolt lamang po ang nagkokonekta sa kanya. Diba? Ang purpose nga naman ng mga bollard na ito, pumigil. Hindi ito dapat natitinag ng mga sasakyan kahit na ito po ay truck pa na bumangga sa kanya. Diba? Alam niyo, ang totoo, may problema rin kasi dyan sa disenyo, dyan sa NAIA. Pero ito ho yung nakakaantig . Sabi rito sa report ng ABS-CBN News. Kasi ang etong tatay, tsaka yung asawa niya, pareho sila, itong nanay at tsaka yung anak niya, pareho silang nabiktima. Hinatid nila tong lalaki sa airport dahil nga nangingibang bansa, OFW. So napuruhan tong mag-ina. Hindi pa alam nung nanay na namatay ang kanilang anak. So ngayon, ang nangyari ay naiburol na tong bata, hindi pa rin alam ng nanay. Nakaburol na siya sa Lipa. Taga-Lipa pala sila. Lipa, Batangas. Lipa City. Sabi rito sabi ko sa kanya, Mami, wala na, iniwan na tayo ni Mahal. Sumigaw daw, umiyak, nagwala. Pero hindi na niya mano ang katawan niya. Ibig sabihin, hindi niya magalaw yung katawan niya. Gusto niyang magwala. Niyakap ko lang. Sabi ko, nandito lang ako, Mami. Hindi kita pababayaan, aalagaan kita. Ipinaalam na ni Denmark, masongsong sa kanyang asawa na si Cynthia, ang sinapit ng kanilang anak na si Malia. Matapos ang pag-araro ng isang SUV sa NAIA Terminal 1 noong linggo, May 4. Diba? So sa panayam, habang nasa burol ng bata sa Lipa City, binahagi ni Denmark kung paano niya sinabi kay Cynthia na naka-confine. Naka-confine pa rin yung nanay na wala na ang kanilang unika iha. Isa si Cynthia sa mga nasugatan sa insidente, di ba? So yun ang nakakalungkot dito. Kasi ang purpose talaga ng mga to protection ito. Kaya lang meron pong mga taong ang inambuhay talagang mga corrupt dito sa ating bansa. Alam niyo, ang mga corrupt po na mga tao, yung mga magnanakaw sa kabangyaman ng bayan, hindi po nila iniisip ang buhay ng tao. Katulad niyang bollard na yan. Ang purpose nito, maprotektahan ang buhay ng mga tao. Yung ari-arian ng facility. Pero hindi nila po iniintindi yun. Ang kanilang iniisip lamang ay ang kanilang bulsa. Ngayon, sabihin niyo sa akin, bakit dapat natin silang pagkatiwalaan pang ibalik sa pwesto? Diba? Bakit hindi sila dapat papanagutin? May mga nagmamind conditioning ngayon na it's an accident, walang may gusto niyan, panagutin diyan yung driver, panagutin diyan yung management kasi fault nila yan. Kasi ang laki ng kinita ng NAIA, tapos hindi man lamang naglagay ng matinong bollard. Alam niyo ho, ang naglagay po nito ay ang DOTR kasi under nila ang NAIA. Diba? So ngayon, ano ang nilagay nilang nung panahon ni Duterte inilagay ang bollard na ito? Nagkaroon pa ng bidding diyan noong 2019. Hindi po natupad yung mga tamang panuntunan sa bollard. Ito po, ganito po kasi talaga dapat yan. Hinuhukay ito at yan, konkreto, solid yung nasa ilalim. Ito yung para sa, diba? Para pagka nabangga, ito yung sasalo ng impact. Ito mismo, hindi nga dapat ito natitinag. Diba? Hindi nila sinunod ang standard ng bollard. Ito pa yung mali rin po sa design . Isipin nyo naman, etong arrival, isipin yung pagdating ng mga pasahero, na-drop off sila dyan, tapos yung parking, di ba? Nakatutok sa pasahero
nakatutok doon mapasok. Naglagay ng bollard para ma-prevent yung insidente na nangyari nung A4. Di ba? Hindi po dapat yan. Dapat ito, hindi po nakaharap yung mga sasakyan na yan doon sa mga tao. Para kung sakaling merong biglang namaling humarurot dyan, hindi po sila maaararo. Safe dapat po yung paligid na yan. At saka dapat, medyo mas mataas po ito tong sa pedestrian, medyo mataas dapat. Ibig sabihin, bakit ganun dapat mas mataas? Para kung sakaling merong sasakyan, lalo't yan ay pa-curve, na biglang magka-aberya at sumadsad dyan, hindi po makaka-apekto sa kanila. Di ba? Doon tatama sa elevated portion ng platform. Tapos, ang mga kababayan rin natin, hindi po kayo dapat magtatambay dyan sa tabi ng bollard. Hindi naman yan upuan, hindi naman yan dapat gawin yung tambayan o kaya sandala ng mga bagahe. Di ba? Yan yung isa sa mga pagkakamali rin dyan sa disenyo. Mabuti nga ngayon, inaayos unti-unti ng NAIA, nito ni na RSA, yung NAIA. And so far, ang isang nasa kasi nila ngayon, aalisin nila yung mga eroplano na nung early 2000 pa, na-stuck na, no? Tinambak na lang. Galing tinatambak lang yung eroplano, may Boeing pa ron Pero ito for sure, maaayos rin to. Kaya lang nauna na nga nangyari yung aberya. Diyan. So dapat mabigyan na to ng attention. Dapat ganyan yung sa puti na yan, hindi yung nakatutok dito. 'Di ba? Tsaka yung ito nga hindi pa nga wala ngang momentum pa yan Dito lang nanggaling tong sasakyan na sumagasa sa kanila. Lalo na kung wala yung mga nakapark na yan tapos pa-curve, 'di ba? Biglang lulusot pa hanggang sa salamin yan. Sir, wala naman dating car parking dyan, entrance na po yan ng departure. Dapat nga wala ngayon yan dyan. Mali may mali sila Yes, ganyan po kasi talaga yung design dapat. Kaya NAIA, Maris 36 years, ilang presidente na hindi na ma-improve. Well, this time tingin ko mai-improve na po yan. Dahil dito, kilala naman sa dekalidad na trabaho etong San Miguel. Yun na po yung may hawak ngayon yan. Mabuti nga sa kanila ng pinahawak. Hindi na pinaubaya sa mga dayuhan, di ba? Yun na nga nangyayari Di ba? Kailan nakakalungkot, may mga buhay na gumagraduate. So, ang dapat pong papanagutin dito, yeah, that's correct. Katulad ng tulay dun sa Isabela. Yung Kabagan, yung tulay na yun na nagdudugtong sa dalawang bayan, bumagsak. Yung tulay dun sa Davao, pinapagawa ni Duterte, bumagsak din. Di ba? Tapos todo puri pa rin ang taong bayan, todo worship pa rin, kasalanan ng kontraktor. Hindi naman mangyayari yung mga aberyang ganyan. Yung mga substandard na yan, kung wala naman talagang kinalaman din. Di ba? Hindi sangkot. Wala kontraktor na ang gustong maging resulta ng trabaho nila po ay sablay. Ang nangyayari po dyan ay sila ang kinikikilan. Sabi nga 40% ang nawawala dyan. So anong mangyayari? Pagkakasyahin nila yung natitirang 60%. Sabi ni Jose Rosalo, dynamic effects, problema dyan. Hindi ko na alam yun That's engineering. Diba? Pero, yeah, I agree. Mali yung design ng car parking area. Ito lang, diba? Dito nga sa Quezon City, sabi ko sa inyo, gumawi lang kayo ng timog. Napakarami ditong bollard. Yung ang panganay ko, inuuga-uga lang yung bollard Nauuga rin naman. Kasi cement PVC lang na nakatayo, nilagyan ng may bakal dun sa gitna, tapos nakabaon, tapos yung loob niya filled with cement. Ganun yung
Eh pagka nabangga o tinukuran mo ng paa mo, tumba, nababali. Uga-ugain lang, parang ngipin, nauuga. Yan, ganyan. Eh dapat, ito yung ano eh, ganito yung standard niya eh. Diba? Ganyan kakurap ang Pilipinas. Hindi lang yung mga politiko natin, pati ang taong bayan. Nakikita na yung problema, pinupuri pa, pinapalakpakan pa, sinasamba pa, at gusto pang umulit. 'Di ba? Kaya nakakapamayagpag eh. Yung mga ganyan eh. Nakakalungkot lang yung nangyari doon, 'di ba? May namatayan ng gano'n. Ako iniisip ko, sabi ko, shit. Tipin mo kung anak ko yung nagkaganon si Quarantina. Sigurado ako mabaliw-baliw ngayon si Mrs. Baka kumakain na ng papel yun. Diba? Kailangan mapanagot dyan. Ha? Sino ho ba mga salarin dyan? Ha? Nagpa-bidding pa yan eh. May kopya ako ng mga screenshots ng bidding na yan. Makikita nyo rin naman yun sa Reddit. Oh. Para sabihin nilang isisisi yan sa Marcos administration, isisisi yan sa admin ng NAIA. Eh putik na yan, malay ba nila na mag-take over sila dyan? Ganyan yung disenyong ginawa dyan sa Bollard. Di ba? Kaya nga ho ngayon, inutos din ho ng ating Pangulo, nationwide, mag-inspeksyon. Masiguraduhin na yung mga nilagay na mga safety bollards talaga pong pang-safety. Hindi po aesthetic lang. Di ba? Dapat masiguro nila yan. Okay, so iwan ho muna natin ito. Sino-sino pananagutin dito? Tugade. Yung COA nila, yung apelido yata nun, Aguinaldo. Yun ang COA niyan eh, 2019. Siya ang COA dyan. Alam ko parang appointed pa yata yun ni Pinoy hanggang kay Duterte. Tapos sumunod na COA commissioner way back 2022 naman, ang inappoint niya yung kanyang dating COA sa Davao City. So yun ang mga tao na yan, mga dapat panagutin dyan. And then si Digong, kasi siya yung pangulo dyan eh. Diba? Paanong nangyari dito? Ano nangyayari dito? Now, bakit ko binabanggit ang COA? Yan ho kasi, dapat ini-inspeksyon ng COA yan. Hindi pa natatapos ang trabaho, dapat yan ay binibisita na rin nila. Nakikita na yan. Pagkatapos ng trabaho, meron pa yung retention after 1 year. Diba? So dapat may mga testing silang ginagawa na talaga bang ito ay totoo, hindi dekorasyon. 'Di ba? So kailangan may mga dapat makasuhan po talaga rito sa sa korupsyon at kapabayaan. Yung 8 milyon na budget diyan. Kinakailangan niya na maimbestigahan yan. Kailangan yung mga bollards na yan umakma sa 8 milyon. Kapag hindi, nako, may bulsang kinalagyan yan. 'Di ba? So, dapat may mapakulong. Kawawa, hindi ho po pwedeng walang managot diyan. May taong namatay. Yeah. May mga nasaktan. So, hindi dapat na i-let go yung issue